May palakpak para kay Coach Dandy. Of course, I also want to thank everyone for being here kasi despite na yung panahon natin medyo mabago-bago. Palakpan yung may sarili po rin. So by the way, my name is Kevin Gonzaga. I've been into the network marketing for the last 13 years. So sino po dito yung mga bago lang? Pwede mo makita yung kamay? Newbies. Pwede ba? Sige, raise your hands. Okay, so sa mga newbies natin. So who are we here? Yung matagal lang nag-network na old school pa rin. Ibig sabihin hindi pa rin na-introduce or hindi pa rin nagpo-content creation. Sino po? Pwede? Marami pa rin pala. Okay, so ibig sabihin, a lot of you here, sabi nga sa akin, hindi ko makakalimutan yung tinawagan ako ng ating CSO. So, Sir Joseph will called me. Sabi niya sa akin, ano ba yung ginagawa ninyo sa ADA? Can you share a bit of kung ano yung ginagawa ninyo when it comes to content creation? Correct? So, sa mga nandito po, no, na especially, sige po, pasok po sa mga marami pong papasok. Sa mga nandito po, nakita ko kanina, I've seen some hands na hindi pa talaga kayo introduce or kung magamit ng content creation when it comes to sa pag-network, tama? Yes. Kasi ako, I've seen both worlds. So, sino dito yung old school pa nung nag-start mag-network? Kasi ako, I started 2011, nag-network na ako. So, ayan, old school pa. So, ibig sabihin, we go from barangay to barangay, from one place to another. Ikot namin dati buong Bicol, by the way, taga-Bicol po ako. So, halos ang dami namin napupuntahan sa Visayas, Mindanao. In order for us na makapag-conduct ng mga ganitong klaseng talks, mga ganitong klaseng presentation, so, in short, hindi pa kami nagmamaximize ng social media. Correct? So, sa mga nandito po, no, na nakikinig, are you ready to maximize your social media para mas malayo yung abot? No? Kasi kumbaga, pinaka-time na sobrang nag-maximize po kami, ako personally po, kasi naranasan ko from the very start na nag-network ng, kumbaga, Brick and Mortal din nung nagsimula po, hanggang sa na-introduce po sa akin yung online. Kasi sarado po talaga, or sarado utak ko sa online. Sarado utak ko when it comes to content creation. Especially when it started 2015. Kasi hindi ko makakalimutan, nasa Bicol po ako nung time na yun, and pumuputok yung OFW market nun, nila mentor Tanya Morales, mentor Don Badi, 2016, 2017 nung time na yun. And I asked her, sabi ko, paano ba yung sa online market sa OFW? And you know what, I decided na pumunta na Metro Manila 2018. Then I was introduced to online marketing. Facebook manual, tapos Facebook advertising. Sobrang mamaya, meron po tayong training regarding sa advertising, pero hindi po ako yun. So nung nakita ko yun, alam mo yung feeling na you just like discovered fire? Alam mo yung parang sinakuna kang tao, tapos naka-discover ka ng apoy. Yung gano'n na feeling. Na parang grabe, ganito ako mag-network dati. Ang tagal. Sa isang araw, kaya ko lang kausapin 6-5. Di ba, labas na litid ko nun eh. Pero because of online marketing, sabi ko, kaya pala po mausap ng 20-30 sa isang upuan lang. When you conducted one Zoom training or one Zoom AI forum, 100 participants, 200 participants in one. Tama ba? Yes. So it all started when it comes to content creation. Kasi po dati, yung times, yung pag-network before, no, nang wala pang content creation, nung time po talaga na yun, hindi pa uso yung content creation. Hindi pa uso yung personal branding na tinatawag. Correct? So this is not a training na sobrang basic po yung pag-content creation or hihimay-himayin po natin. Kasi I know the fact na kayo po na nandito, at some point, lahat po ba may TikTok? Yes. Lahat po ba may Facebook? Yes. Lahat po ba nanonood ng Reels? Yes. Lahat po ba nanonood ng TikTok videos? Yes. 3 oras ka na nga dyan. Hindi ka matapos. Tama? 2 hours ka na, 1 hour ka na. Di ba, sometimes I know people na hindi makakain kapag walang pinapanood. Tama? Are you with me? Yes. So sabi ko, if that's the era ng tao right now, kasi dati po, ito anong time namin ako, taga-probinsya po ako, taga-Sorsogon po ako, paano ba tumatambay o paano ba, ano ba yung usual na ginagawa ng isang tambay? After kumain, tatambay, uupo sa labas, uupo sa tindahan, sa tambayan. After that, papansinin yung mga dumadaan. Tama? Papansinin yung mga buhay ng may buhay, tapos balik ulit. Yan ang tambay noon. Ano ang tambay ngayon? Nakaupo. Nag-scroll. Tama? That's the modern day tambay right now. So if the eyeballs of the people is nasa online, nasa dapat tayo? Nasa online dapat tayo. I'm not here para sabihin ko po sa inyo na itong ipapakita ko is effective. This is only effective
effective po to sa amin. So, if magiging effective din po to sa inyo, then why not, di ba? Magamit din po ng bawat isa. Kasi sa totoo lang, nag-research lang din po kami. Inaral ko lang din po ito. Nagtanong-tanong din po ako. Alright? So, ladies and gentlemen, when it comes to branding or personal branding, ang pinaka-importante talaga contents. Tama. So, you've watched content sa TikTok, you've watched Reels sa Facebook, tawag dito, nanonood na kayo madalas. So, why not use that into our advantage? Yes. Why not use that sa Ascendra? Yes. Why not use that sa pag-market natin? Kasi can you imagine, ang reach lang ng katawan mo yung ayaw mo lang kausapin. Pero kung marunong ka sa online marketing, marunong ka sa personal branding, marunong ka gumawa ng contents, pwede pa po yung mag-multiply. Pwede pa po yung dumami. Are you with me? Yes. Gusto niyo po ba yung inquiries pa? Yes. Gusto niyo po ba yung tao na yung lumalapit sa inyo? Yes. So, listen na naman, why is it na effective po yung ginagawa po namin? Alright, so at some point, tanongin ko lang po kayo, nakita niyo po ba pag nag-scroll kayo sa TikTok yung EDA? Yes. May mga nakakita na po ba ng EDA sa TikTok, sa Facebook, sa Reels? Meron po ba? Yes. So at some point, nagkaroon kami ng tawag na chamber of contents. So show you, ito yung effect, I'm not saying po, no? Ito, yung training po natin ngayon, 3 pesos para po kayo kumakain ng isda. Okay? So, ibig sabihin, kainin mo yung laman, tapon mo yung tinik. So, kunin mo yung makakatulong sa'yo, tapon mo yung hindi makakatulong po sa inyo. Are you with me? Yes. Clear? So, hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin ko po dito is effective po sa inyo. So, kung ano yung effective sa'yo, kung ano yung okay sa'yo, yun lang po yung kunin po ninyo. Klaro po ba tayo doon? Yes. So, ano po ba yung matututunan niyo right now? So, ano nga ba yung content ecosystem namin sa grupo? Bakit tuloy-tuloy? Bakit sobrang pumuputok when it comes especially sa Reels, when it comes especially sa TikTok? Sa grupo ko po sa buong EDA. So how did we rebranded network marketing into mentorship? So in short, nagkaroon po kami ng total rebrand sa industriya. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Kasi bakit sa totoo lang guys, 70% of Filipinos, they don't want network marketing anymore. Bakit? It's because of the approach. It's because of the culture na ini-inject natin sa tao madalas. It's not the industry itself na pangit. Hindi. Ang pangit kung paano ina-approach ng tao yung market. Tama-tama, pinanganguan. Milyon-milyon. Tama? Ibig sabihin, mali yung approach. Tama? So, ang goal natin, alright, is to learn, of course, influencer creation, tapos community noise and AI integration. Gusto niyo po ba mas mapadali yung contents ninyo? Yes. Gusto niyo po ba na hindi kayo nakukubusan ng ideas when it comes to contents? Yes. Gusto niyo po ba na lagi kayo may post every day? Yes. Lagi kayo may scripts? Yes. Gusto niyo po ba yun? So, mamaya pag-usapan po natin, right? Pag-usapan po natin yun. So, and of course, how can you apply this in order for you to scale sa Ascendra? Alright? Kasi nung tumawag sa akin si Sir Joseph, sabi niya sa akin, a lot of people are not being introduced to online. Kasi sa totoo lang, most of them, they don't have systems when it comes to online. So what can you share, impart to them? Kasi I know na yung mga nandito po, yung mga nakikinig po natin na attendees, most of you here are mga groups. Natawag po ba? Yes. May mga kanya-kanyang grupo, may mga kanya-kanyang community na. So this will be very helpful, okay, sa paggagawa ninyo ng content since community na po kayo. Kasi ang pag-uusapan po natin, so all about community-based yung mga contents po natin. Klaro po ba yun? Yes. Hindi personal. Kasi kung personal lang, mag-burnout ka rin. Mauubusan pa rin ng ideas. Tama? Pero kung lahat kayo sama-sama, nagtutulong-tulong when it comes to content, mas magiging madali. Tama-tama. Alright? So ngayon, bakit iba po kami? Especially kami. Kasi pansinin niyo po, hindi kami nagpo-post masyado ng resulta, hindi kami nagpo-post ng mga income sa online. So ang dami kasi, sabi nga sa amin, biniro pa kami ni Sir George, ba't bihira kayo dito? May sarili kayong mundo, no? Tama, so we really do have a different world when it comes sa pag-network kasi ayaw na namin yung makaluma. Ayaw na namin yung old school. Kasi even before Ascendra pa po, nag-rebrand na po kami matagal na. Yung ADH, may sarili na po talaga kaming branding. So bakit po kami different? Ano yung normal na nangyayari when it comes to people kapag nagpe-present sila or kapag may kausap po sila? First contact, sa old school ng networking, invite kita sa Zoom namin. Attend ka ng Zoom. Tama. Ano yung useful namin? Value content muna. What's something valuable you can give me? Correct? Kasi kapag may value na kukuha sa'yo, magtatanong ba yung tao? Yes. Not cold approach. Nagiging yung ibig ko sabihin? Kasi most people, attend ka agad sa Zoom, send link ka agad, spamming ang tawag doon. Without even giving value. Without even, giving to them, ano nga ba makukuha ko dito the moment na? Tuloy ko yan.
Nag-gets yung ibig sabihin? Yes. What's the old school ng branding? Rank, resulta. Dito naging ganito ako. Dito nagkaroon ako ng sasakyan. Tama. What's our brand? Why are we different? Movement identity. Kaya if naririnig po ninyo yung salitang Paldoner, sa amin po galing yun. Okay, naririnig po ninyo. So, we've made an identity or a noise sa online na kung saan it would be, pag sinabing Paldoner, pag sinabing ADA, that's the thing. Okay, ito yung nakikita ko sa mga TikTok, sa Reels. Ito yung madalas ko makita. Alright? So, nagkaroon kami ng identity or branding na tinatawag na hindi kami pag sinabi, kasi di ba, pag sinabing network marketing, sasakyan, sports car, so we created something different. Instead of results, ang ginawa po namin, training-based or value-based. What's something that can give of value sa tao? Alright? Next, recruitment style, hard pitch. Sa amin po, curiosity. Tama? Mas madali po ba yung curiosity? Yes. Of course. Next, yung tools, manual lang. So sa old school, normally nagmamassive tayo. Tama? What's massive? Ngayon may protocol na si TikTok or si Facebook na hindi ka na pwedeng mag-massive ng messages eh. Dati kasi unlimited, send ka lang ng send. Ngayon hindi na. Tama. So what's the good thing about our system is that AI integrated po kami, tapos community yung echo po namin. So why is it important na kailangan ganito dapat yung content? Based on what does the statistics say? So according to Forbes, Gen Z and millennials prefer discovering brands through educational content, not cold outreach. So a lot of people, kayo na nandito right now, ang dami niyong alam ngayon, napustahan tayo, saan galing yan? Sa TikTok. Tama. Bakit ka kumakain at some point sa ganong klaseng restaurant? Saan mo nakita yun? TikTok. Sa TikTok. Bakit may ganito kang share? Nakita mo sa TikTok yun eh. Here, top 10 ways in order for you to get to ganyan. Natapos mo yung top 10. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Hindi ka pa tapos. Pati nga movie doon na nanonood yung iba eh. Ano pinapanood mo? Series daw eh. Sa TikTok, inubos na yan. Tama. So people prefer, kahit ngayon naghihiwa ng prutas na parang glass, di ba? Napanood nyo yun? Yes. Yung prutas na parang glass. Ang sarap panoorin. Tagal mo na, di ba? So, people prefer, 70% of Gen Zs and Millennial prefer what? Discovering brands through educational content according to Forbes. So, ibig sabihin, dapat pala, value first tayo. Why do you follow a certain person? Kasi he or she is giving you what? Value. May binibigay siya sa iyong something. May binibigay siya sa iyong educational. May binibigay siya sa iyong something of value. Kaya ako to pinapalo at kaya ako to pinapanood. What are you giving to the marketplace? What are you giving sa audiences mo sa TikTok? Baka mamaya puro jokes lang yung share mo dun. Tama. So right now, we will be focusing on what? On value-added contents. So that's the reason why sobra pong napaganda namin yung culture when it comes to content creation. Alright? So what drives us? Number one, community-first approach. Ibig sabihin, ang pinaka-binibida po namin is yung community po namin. Alam kayo, this is very important kasi kayo po may mga kanya-kanyang community, may mga kanya-kanyang grupo kayo. So this is not something that I will teach you na ikaw lang gagawa. This is something that I will teach you na community ninyo ang gagawa po nito. Kasi sobrang importante na ang content po natin is community-based na. Hindi po rin parang solo-solo lang. Alright? So community-first approach, next is we educate before we convert. Systems over charisma. Ibig sabihin, mostly, structures muna kami. We are making what? Noise sa online. So kapag may isang bagay na pumutok, di ba talk of the town? Yes. Di ba lagi pinag-uusapan? Anong talk of the town ngayon? Yung laban ni PNP chief tapos ni basta. Natuloy pa yun? Bukas na yun eh. Balitaan niyo kung natuloy. So kumbaga, those are things na madalas pag-usapan right now. If you're going to create that kind of noise, tingin mo, mapapansin na tao. Yes. The main reason bakit ka sumali, sometimes or most of the time, especially sa online, it's not because of the company, but it's because of the community. Tama ka? Kasi for example, even before, Jailing Project, hindi naman ako sumali because of, pag tinanong mo yung tao, most of our leaders or most of our directs, ba't ka nag-join? Is it because of the company? No, it's because of project. Tama. Ba't ka nag-join? Is it because of Elites Empire? Nag-mention ako ng grupo. It's because of the company or Elites Empire? Elites Empire. Yung sistema, yung community na build nila. I'm mentioning all of this. Nakikita niyo po ba sa online yung OBA? Online Business Academy? Bakit a lot of people are curious at bakit ang daming tao sumasali? Kasi bakit laging dumadaan?
That's what we want to create, especially in Ascendra. That's the noise that we want to create para yung tao po pumasok sa atin or mag-inquire sa atin. Kasi sabi ko nga, mas maganda yung conversion sa curiosity rather than cold approach. Tama? Mas maganda na paano yan? Kaysa naman sa ito, panuurin mo. Ano yung mas effective? Yung nagtanong sa'yo kung paano, open na siya, o yung bubuksan mo pa lang. Yung nagtanong, yung open na. Okay. Tama? Kasi na-curious sila. Yes, yung ibig sabihin. So, we don't shout results, we build movements. So, what does the statistics say? So, report states that 76% of consumers are more likely to trust brands focused on education over sales. Okay, so ito, nilalagyan ko po ng statistics in order for you to makita po ninyo na ito talaga yung pinakakailangan, right? Essence po talaga to. Kasi bakit? Studies show na ito talaga yung pinaka-effective. Naging yung ibig sabihin? Yes. So I'm backing it up with proof para at least mas makita ninyo na sobrang effective pala yung community-based content, sobrang effective pala yung personal branding, sobrang effective pala na dapat i-build ko yung presence ko sa online. Alright? So, paano kami nag-create? Okay? Ang kine-create po namin na content, by the way, bago ako mag-proceed doon sa pinaka-topic po natin, ang kine-create po namin na content is all about movement-based na content. Ibig sabihin, isang topic, ang dami namin i-create. Nag-isip ibig sabihin? For example, this week, magla-launch kami ng isang topic, lahat kami gano'n ng content, pero kami yung gumagawa. In short, isang topic, 60 plus yung nag-post in one day. Kasi bakit we're creating noise? Nag-isip ibig sabihin? Ineffective ngayon yung parang ako lang gagawa, magpapaviral ako, hindi. Kasi pag laging nakikita ng tao yan, magbabiral yan. Chances are it will be viral, chances are it will be the talk of the town. So, how do we do that? Okay? Okay. How do we do that? Alright? So, movement-based po kami. Alright? Okay. So, why do we go viral without ads? Kasi mapapansin niyo po, halos parang nakikita niyo ba kayo ng ganitong klaseng content? Yes. At some point, dumana ba ito sa inyo? So chances are, actually hindi lang po kami gumagawa niya. Ang dami pong gumaya sa amin. Ang dami pong gumaya ng word na Paldoner. Nagaling po yun sa amin. Ang dami pong gumaya ng ganitong klaseng content, 6 seconds lang, 4 seconds lang, nag-loop yung sounds, tapos may curiosity na video, na caption, tapos may mga mag-inquire. Okay? So why is it effective? One topic per week posted by 50 to 60 creators. In order for us to have traction, in order for us to make noise. Nakapag isang bagay na to, laging pinag-uusapan, lalabas at lalabas at lalabas yun sa newsfeed mo. Tama? Pansin mo to, nanood ka ng prutas na glass na hinihiwa. Di ba laging yun na yung lumalabas? Tama. Nag-search ka, say for example, sa marketplace, Air Force One, Nike Air Force One na shoes. Pansin mo, pag alis mo dun sa marketplace, pagpunta mo sa newsfeed, anong ads mo? Nike. Anong ads mo? Soul Avenue. About sa sapatos. That's how the algorithm works. So if we're going to hack the algorithm at lagi grupo or community ninyo yung pag-uusapan, yung content mo mapapansin? Yes. Kahit nga walang kwenta yung content, pag dumaan yan sa'yo, pag ilang beses na, ano ba ito? Pangatlong beses na. How? Paano ba yan? Tama. Tama. Kasi ang daming beses nang nakikita. Alright? So echo chamber effect ang tawag mo doon. Nag-ising ibig ko sabihin, that's the secret to a viral post. That's the secret to a viral content. Nakuha niyo ibig sabihin? So, multiple voices, mas maniniwala ang tao. What does the statistics say? Movement-based campaigns get 7 times more engagement, according to Nielsen. Ibig sabihin, kapag ang isang bagay laging pinag-uusapan, pag maraming tao ang laging pinag-uusapan yon, yung isang bagay mas kapanipaniwala, mas nagkakaroon ng trust, Yes. mas lalong na-curious yung tao, ano ba yan? What's that particular movement? Tama? So, ibig sabihin, kailangan ganun pala. Okay? So, the secret, ano nga ba yung sikreto sa noise na yun? What's the secret to that particular noise? Para at least mas clear po sa lahat. Alright? So, the secret is, from solo posting to synchronized storms. Okay? So, you need to talk with your community regarding this. Ano yung papausuhin natin na something? What's that noise that we can create? Na laging nakikita ng tao, na kahit na, di ba, for example, yung mga baguhan pa lang sa content creation, nadadala eh. Kasi we have a couple of leaders, may mga leaders po kami, nabaha yung inquiries nila, pero yung content pag tinignan mo, ay, yun lang pala yun.
Tama-tama, nag-viral lang because of what? Because of the noise. Because of consistent posting. Tama? Because of synchronized contents. Kasi this is what they are talking about right now. Ano ba meron dito? So every week may pinapauso kami bago. Kasi bakit at some point, yung ingay, it fades. Nag-fade din yun eh. For example, ang daming issues na nag-arise sa internet, pero ngayon hindi mo na pinag-uusapan. Baka yung iba ngayon, nakalimutan mo na eh. Tama, nakauwi na ba si President Duterte? Di ba? Di ba parang nag-die down na yun? Pero dati, di ba yun ang laging pinag-uusapan? Di ba? Let PRDD, go home, ganito, ganyan. Pero right now, wala na. Hindi na pinag-uusapan. So that's what we call chamber effect. So that's what we are creating sa Ascendra, and that's what we want to create on each and every community na nandito po. Alright? So, massive reach doesn't come from a viral post, it comes from coordinated contents across voices. Okay? So para this clear po sa inyong lahat. So what does the statistics say? Okay? Okay. So ano nga bang sabi ng statistics? So, revealed synchronized posting within teams boost impressions by over 400%. Can you imagine? Magsusolo creator ka pa ba ngayon? Or you want a community na pare-parehas kayong gagawin? Kasi right now, before, when you say solo creator, 2012, 2013, 2014, okay pa yun eh. Why do people collaborate? Bakit nung si Kong TV pumutok, nagkaroon sila ng tinatawag na team payaman? Nag-guess yung ibig sabihin? Yes. Kasi it doesn't work by a solo creator. It works collaborating. Why do a lot of successful content creators collaborate? Diba si Akim na lang, tapos nag-collaborate sila with parehan. Correct? Kasi it's the collaboration, it's the noise that they're making. Gets? So if each and every one of us, ang posting natin, lagi Cassandra, pag may forum tayo, lagi synchronize yung hashtags natin, yung captions natin, mapapansin po tayo. That's why our PR team is working their very best in order for us na mapansin talaga. Not only here sa Pilipinas, but of course worldwide. So if you can do that sa grupo po ninyo, then mas magiging madali po lahat. Alright? So next, so bakit nga ba nagkakaroon ng trust? Kasi syempre, it's not just about posting content, it's about building trust. Alright? So hindi ko po dito pag-uusapan kung paano kami gumagawa ng contents kasi most of you here already know how to do that. Yung 6 seconds video, tapos lalagyan mo ng caption, most of you here, marunong naman talagang gawin niyo yun eh. So I want to give you a reason why do you need to do this. Bakit na kailangan po gawin po to? So ang pinakasikreto lang po namin, especially sa mga leaders po namin, number 1, dapat verified ka. Okay? So how do we trace internal influencers? Yung personal Facebook po namin, naka-verified po yan. Okay? Kasi bakit? In a world full of scams, paano maniniwala ang tao kung wala kang blue badge? And people are looking at it. Tama? Pag may binibili akong something sa marketplace, number 1, tinitingnan po yung bibenta. Tama. Pag bumibili kayo ng produkto sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok Marketplace, ano tinitingnan ninyo unang-una? Reviews, comments. Tama? Kasi bakit? Okay ba to? Effective ba to? Tama? Tama ba yung item? Kasi baka mamaya scam lang to, baka mamaya dumating sa akin ba to? Tama. So, in short, kapag verified po yung accounts po ninyo, kahit pa paano, trustworthy. Kasi bakit? Para maging verified ka, magpapasa ka ng ID sa Facebook, tapos magbabayad ka ng 500 pesos per month. So, it's a subscription base. Okay? So, I'm not telling na lahat po kayo gano'n ang gawin po ninyo. But if you're going to venture out into content creation, sobrang importante po na naka-verify po yung mga accounts po ninyo. Tama? So, as well as, syempre, yung ating mga Facebook pages, kasi po yung pages po ngayon, nababayaran na rin. 500 pesos, 400 plus po yun per month din. So, what are those contents? Story-based contents, tapos clear call to action sa bio po. So, don't wait for credibility, design it. So, according to Meta, verified profiles receive 20 to 30% higher engagement and 2 times more profile visits kapag naka-verified ka. Tama? Kung hindi ka verified, maniniwala ka? Sometimes hindi eh. Pero pag may blue badge, there's that magic in that particular blue badge. Tama. May magic yun eh. May something tayo nakikita doon. Every time na nakikita mo, yung naka-blue badge, so legit yan siya. Pag pages na may blue badge, di ba, mas trustworthy. Correct? Rather than yung walang blue badge. Kasi pwedeng scammer lang yun, pwedeng poser lang yun eh. Tama?
So, it's very important na before venturing out to this, pag-usapan nyo sa community, I'm not saying na agad-agad mag-verify na po kayo. Pero, have a plan na magkaroon kayo ng verification. If you're going to venture out into online marketing, dapat verify ka. Sobrang importante. Kasi syempre, saan ba magpapadala yan? Sa iyo. Katiwa-tiwala ba itong tao ito? Talagang tama ba yung pera pagdadalan ko? Dito sa i-invest ko, dito sa sisimula. Pag the moment nag-enroll ako sa AI, sa Federal International, tama ba itong tao ito? So, ladies and gentlemen, the new resume right now is what? Our Facebook accounts, our social medias. Yun ang bagong resume ngayon. Tama? Why do a lot of jobs? Especially kapag mag-a-apply ka ng trabaho, anong hinihingi? What's your Facebook account? Tama. Kasi kahit pa paano, they're going to see a little bit of something from you. Kung ano ba talaga tong tao to, based sa social media mo. Sa ayaw natin po at sa gusto, na don't judge me because ganito yung social media, ganun na po ang tao. Sa ayaw at sa gusto po natin, people right now has a first impression to us based upon our social medias. Kaya ayusin natin profile mo. Diyos ko, profile mo. Picture ng pusa nyo. Works at Krusty Krab. Tama, ayusin natin yun. Tama? So kung parang kailangan natin palitan yun kasi kung gusto natin makarami ng prospects, content creation, etc. Dapat maayos yung profile natin. Tama? Kasi what drives this is what? Your social media. If this is your driver, if ang gagamitin mo, magpapayaman sa'yo, makakarami ka ng prospect is your social media, then might as well fix it. Ayusin natin. Hindi na ako magtuturo ng pag-ayos doon kasi alam nyo na yun. Di ba? So, story-based content strategy. Ano yung pinakailangan ninyo gawin? Value-added content. Yun ang pinaka-importante. So, ano nga ba yung mga contents na pinakagagawin ko? Of course, contents that connects. So, a content is composed of 4 parts. Ano nga ba yung mga parts ng bawat contents po natin? What are the parts ng bawat contents? Napakasimple lang. Kailangan mo ng hook, pain, shift, and soft call to action. Clear? Ibig sabihin, it's composed of, mamaya magpapakita ko ng example po sa inyo. Tapos mamaya, tuturuan ko po kayo when it comes to AI para ma-maximize na hindi kayo nakabusan ng content. Alright? So, may nilagyan ko example. So, bakit kailangan ganito? Bakit kailangan may pain? Bakit kailangan may hook? Yung for example, pag na-hook ka, 3 seconds video, di ba yun ang reason bakit mo tinapos? Kasi bakit na-hook kayo? So it must have a hook and of course, pain in order for you to relate doon sa tao. Kasi dapat nakaka-relate ka doon sa tao or nagsasalita. Kaya mo nga tinapos kasi relate ka eh. Kasi natawa ka eh, kasi nagkaroon ka ng value. Okay? So isipin mo to bakit emotional content or dapat may pain or nararamdaman ng tao? Emotional content converts 2.6 more based off, sabi ni Sprout Social 2020. Okay? So, ano nga ba yung sample ng mga pwede nyo gawin na content or value-added contents? So, di na po kayo magto-talking head videos. Kasi sa totoo lang, yung 4 seconds, 6 seconds videos po namin, ng mga videos, medyo nagda-die down na. So, ang ginawa namin, value-added content na. So, we make contents na kung saan may value or may nakukuha yung tao. Yun na yung ginawa po namin. So what's that? Say for example, yung topic natin, sa hook pa lang, ayan, for example, regarding content creation na lang, ano yung hook? Ikaw ba yung tipong plan ng plan pero di makapagsimula? Yung every week, may bagong plano pero laging next week na lang. So what's the pain? That's the hook. What's the pain? I get it, nakaka-pressure, feeling mo ulang pa. So what's the shift? Truth is, hindi mo kailangan maging ready. You need to start messy. Tapos what's the call to action? Soft lang. Hindi yung follow mo or bilhin mo to. Or enroll ka na sa course ko. Kasi bakit ang goal natin is for them to be curious. So indirect. Nag-guess yung ibig sabihin? Hindi pwede na, if you want to know more, kung gusto mo malaman, PM mo agad, ganito, ganyan. So we want followers muna. We want value-added contents muna. Hindi yung parang puro benta na lang. Tama? Kasi makukumay po ang tao. Kasi mo to, why do content creators shift? Bakit po sila nag-shift sa contents? Na kung dati puro talking head, gumagawa sila ng mga jokes, gumagawa sila ng parang mga role-playing. Correct? Si Brent na lang na when it comes to fitness, yung content niya dati ngayon, ang content niya, silang dalawa ng asawa niya lagi. Di ba yung Brent is one of the famous content creators na fitness coach na taga Cebu. Tama? So kumbaga, sabi ko, nag-shift po sila in order for them to capture yung market. Kasi hindi lang puro fitness yung mga capture mo. Correct? So ibig sabihin, ang dami po, mamaya,
pag-uusapan natin yung mga pwede ninyong gawin when it comes to contents or ideas na pwede po ninyong gawin using AI. Alright? So, content types. Ano nga ba yung mga content types na pwede niyo pong gawin? Sana. So, there are a couple of content types na pwede niyo pong gawin. So, for example, storytelling. May mga nakikinig ba ng mga contents sa TikTok na storytelling? Yes. Di ba, unang bungad pa lang, okay guys, story time muna tayo. Di ba? Marinig mo pa lang yung gano'n, pakinggan mo na. Okay guys, story time. So, pumunta ako ng SNR, ganito ganyan. Tama. Papakinggan mo na ano kaya nung ginawa niya. Tama? So, that's storytelling. Bakit sobrang ganda nito? Kasi it builds trust and what? Empathy. Why empathy? You're putting the shoes, yung nilalagay mo, yung prospect mo, yung audience mo sa shoes mo. Correct? And when they feel empathy, nakaka-relate sila. Nag-gets yung ibig sabihin? So it builds what? Trust and empathy. Next is value list. So shareability yun. Here are the top 10 restaurants that I recommend if you go to Hong Kong. So kung ikaw, pupunta ka ng Hong Kong, titingnan mo yun. Isa-save mo yun. Correct? Tama, i-share mo yun sa kung sino man ang pupunta ng Hong Kong. Here, may top 10 finds na pwede mong gawin or activities na pwede mong gawin sa Makati City. So that's what? Shareability. Ang tao pa naman ang hilig sa ganun, ang hilig sa knowledge, ang hilig sa value. And they already know na magbibigay ka sa kanila ng value. Tama? Tama. So, that's value list. Next, POV or lifestyle. Diba? Ang daming nagko-content right now and a lot of people, especially content creators na mga sikat o kumikita ng malaki, yung pag-share nilang lifestyle, hindi yata nag-share ng lifestyle. Tama. I've seen podcasts na nasa likod ng sasakyan, nasa likod ng sports car. Join me a day na life of a ganito. Pero kita mo yung brands, kita mo yung mga gamit. Doon pa lang nagkakaroon ng tinatawag na subconscious, there's something happening in your subconscious telling you na mayaman yan. Maganda buhay niya. Kasi bakit kita mo eh? Through his lifestyle. Next is proof. Of course, it creates what? Believability. Yung mga proofs po natin. But subtle. Hindi yung parang, grabe, join ka na dito, ito yung check. Those are old school po. No? Again, pwede ka mag-brag, you can share something na parang hindi ka nag-brag. Tama. You just need to tweak our language. Yung natin baguhin lang ito sa totoo lang, sawang-sama na po yung tao. Sawang-sama na yung tao sa puro baliwan na lang. Walang value, walang structure. Paano ba yung naman dyan? Basta sumali ka lang. Basta mag-enroll ka. Kumuha ka na ng consultant package. Tama? So, next, curiosity teasers or inquiries. So what does the study show? Study show that list-based contents gets 218 more shares than paragraph post. Kaysa mag-share ka ng paragraph post, try value list. Ang ganda ng shareability nun. What are the top 10 side hustles na pwede mong gawin dito sa Pilipinas kung meron ka lang laptop or phone? Pwede mo i-share yun o pwede ka gumawa na. Paano yan? Paano kung gagawa ng film? Mamaya tuturuan ka kayo sa ChatGPT using AI. Alright? So kasi bakit? Ang problema ng karamihan, saan ako kukuha ng content? Saan ko kukunin yan? Alright? So, where to post? Okay? So, saan po ba tayo magpo-post? So, clear na po ba sa inyo yung mga contents na gagawin? Yes! And kahit hindi ko na himay-himay kung paano, kasi syempre hindi na ako pwede magturo ng CapCut ng pag-edit dito. Most of you here already know that. So, saan nga ba tayo magpo-post? Napakasimple lang. Facebook Reels. So, a lot of people, it's still number 1 in the Philippines when it comes to content. So, TikTok, kung gusto mo ng explosive to, if consistent ka. Sobrang ganda po nito. Kami po talaga sa ADA, puro kami TikTok. So, if you want to have an idea kung ano nga ba yung mga pinupost namin, type mo lang dyan sa TikTok, ADA. So, kahit na ibang grupo, ginagaya yung ADA. Alright? So, personal, ayan, Facebook personal or page kasi it builds what? Trust and authority. So, optional kung may mga IG po kayo, kung may mga Instagram po kayo. So, medyo aesthetic or lifestyle content yung mga pinupost po dyan. So, yan. So, tip, create once, post everywhere. Gumawa ka ng TikTok reel, i-post mo rin sa IG, post mo rin sa Facebook. Tama? So, kumbaga, isang beses ka naman gagawa, tapos across all platforms na. You can even post it sa shorts, sa YouTube, pwede rin. Tama? So, what does the study say? Filipinos spend 3.5 hours a day on social media. Facebook still dominates with 95% usage penetration. In short, nasan yung tao nasa Reels? Nasan yung tao nasa TikTok?
Klaro po ba? Yes. Kasi sinabi ko sa inyo kanina na bakit kailangan nagko-content na po tayo, bakit kailangan gumagawa na po tayo ng contents. Alright? So, ito po yung pinaka-viral pyramid namin. Bakit kami nag-viral? So, if I'm going to write this down into ito a pyramid, ang pinaka-base po namin is galing China ba? Okay. Ay, ang dami na. Back muna tayo doon. So if I'm going to write this down into a pyramid, ito po yung pinaka-base namin. Ang base namin is systematic posting, community echo. Ang iba kasi, ang pinaka-top nila, ang pyramid, ang pinaka-base nila, contents muna. Kami po, hindi. Ang base namin, if I'm going to write that as a pyramid, ito po ang base, systematic posting or community echo. Ibig sabihin, isa lang ang content namin, pero sabay-sabay kami nagpo-post. Pangalawa, what's the middle? Stories or proof or trust building. Nandito na yung mga talking head videos. Tapos ang pinaka-top of the pyramid, of course, shorts or reels. Alright? So ang iba kasi, yung pinaka-base nila or yung pinaka-lahat nila, puro puro content na. Puro stories or proof na agad. Walang community echo. Ang naririnig nun or ang nakakarinig nun, ikaw lang. Or yung mga audiences mo lang. Correct? So, yun ang pinaka-reason kung bakit nagpa-viral din po yung mga videos po namin. So, we're averaging, right now, may mga leaders ako na sobrang putok yung mga TikToks po nila. Alam mo kung ilan yung inquiries nila every day? Minsan 200, 300 inquiries per day. Ang dami. And most of it, pati international, pagos. Pati ibang market, pagos. Yung mga inquiries po nila. So, naggumawa kami ng tagline, Paldonair. I don't know if you heard this back. Kami po gumawa na. Kasi sa amin po, pag sobrang daming taong nag-i-inquire, kung sobrang daming, kasi ang nag-join po sa amin, tawag po namin sa kanila enrollees. So pag sobrang daming kaming enrollees, ang sinasabi namin lagi, paldo ka. Kaya nag-came up kami sa word na Paldonair. So we don't sell products, we build identities. So ibig sabihin, pag narinig mo yung word na yun, what's something that can, okay, hindi kagad yun. Maano ka agad, makikita ka agad ng tao. Alright, so what Paldonair stand for? It stands for what? Identity. Okay? Why people want to belong sa movement, not companies. Yung sinasabi ko kanina. People want to be belong sa movement, hindi sa company. Yan ang totoo. What's something that you can give or value that you can give na parang gusto ko sa grupo nila? Na parang gusto ko sa community niya kasi puro sila dito. Nag-save ko sabihin? And I'm talking to the leaders here. Kasi kayo po yung magsuspark ng movement na to. Hindi po yung mga leaders po ninyo, kayo talaga yung pinaka-ugmang muna. Kayo talaga yung pinaka-gagawa ng content. Kayo talaga, sa inyo po talaga magsisimula. Okay? So, this talk is not about building each and everyone's content, but it's building the community's content. It's building your noise. Okay? What does the study show? 63% of consumers prefer brands that promote a lifestyle or a belief system over standalone products. Tama? Kasi ano ba binibenta natin sa Ascendra? Ano ba binibenta natin sa Ascendra? Ano pa? Ano pa? Lahat naman po yung tama. Pero ang pinaka-binibenta natin, success. Asenso. Ano bang tagline natin? Ascendra, kapartner mo sa pag? Asenso. What does Nike sells? Confidence. What does Jollibee sells? Family, di ba? Kasi kapag Sunday, buo yung pamilya, pupunta ang Jollibee. Tama? What do... Parang ganito, happiness in every step when it comes to, pag sinabi natin Coca-Cola or soft drinks. Ano lagi pag sobrang na-mindset tayo ng Coca-Cola kasi bakit hindi buo ang Pasko kapag walang Coke sa pagkainan? They're selling basically what? Emotions. So for selling emotions, what identity that we can sell to them na gusto nila mapabilang tunay? Gusto ko rin maging Paldonair. Gusto ko rin pumaldo lalo. Tama? So what identity can you push to the market in order for you to create noise? Nag-isip ko sabihin. So it's going to be a movement between your teams. Alright? Next. Apart from that, ito yung traditional network marketing from recruiting to attracting. So basically, pwede ka mag-spam, recruiter pack yan, or pwede ka gumawa ng contents. Sa dati, pwede ka mag-invite or curiosity-based contents. Marirecheck ka through inquiry or inquiry. Nag-isip ko sabihin.
So, ang goal natin is for you to create contents para mag-curious sila, para magkaroon ka ng inquiries. Gets? So, through your contents, na puro curiosity-based, or giving value sa tao, ang dami mag-inquire. Kasi bakit? So, call to action lang yan sa dulo, tapos mag-inquire na po yan. Okay? Next. So, we attract, we don't chase. Sobrang ayaw ko po talaga yung nagre-recruit. Ang pinaka-gusto ko talaga yung tao yung lalapit. Correct? So, mas masarap po ba na tao lumalapit kaysa sa inyo? Yes! Labas na libre po, wala pa rin. Tama? Nakailang presentations ka na, wala pa rin. Nakagrabing mindsetting ka na, wala pa rin. But if they can see that, chances are, mas magiging curious po sila, mas magtatanong po sila, at mas mapapasalan niyo po sila. Alright? So what's the secret of contents? AI. What's AI? Artificial Intelligence. So this is the reason bakit sobrang dami po namin contents. So sino po dito yung gumagamit ako ng ChatGPT? Can you imagine when did ChatGPT started? Ang tagal na. Ang tingin lang natin sa ChatGPT dati para madali yung bot lang eh. Tama-tama. So the question is, sa mga gumagamit ako ng ChatGPT, maximize po ba ninyo? Do you know that you're holding something so powerful that you can create you millions and you're not using it or you're not using it right? Tama-tama. Ano ba ang sekreto sa ChatGPT or Artificial Intelligence? Tamang prompt. Tama? Yes. Kasi bakit? A lot of us, marunong sa ChatGPT, kaya nakalabo mo eh. Kaya hindi binibigay sa iyo yung tamang sagot kasi hindi tama yung tanong mo. Paano ko mag-order sa Starbucks? Pabili ko kape. Ano sabihin sa'yo ng barista? Kape. Tama? Binigyan ka ng kape na for example isang cold brew or isang tawag ito, black Americano. Binigyan ka. Ano? Ang gusto mo pala from? Hindi palitan mo ito from. Sabi mo kape. Then this ChatGPT. Kasi ibig sabihin, if you want the best answer, then get the best prompt. Cold brew, 1 pump hazelnut syrup, 3 pump, here's how I order. Isa pong grande cold brew, 1 pump hazelnut syrup, 3 pumps sugar-free vanilla syrup, a splash of half enough. Ganun ako mag-order. So, ibibigay sa akin ng barista kung ano yung in-order ko. Ganun din sa AI. Pabili po, kape. Diba? Most of the time, if broad ka, the more specific you are, the better results. Tama. So, ang pinaka-advice ko po sa inyo na gumagamit na ng ChatGPT, kasi sa totoo lang, if you have this on your hands, kaya mo nang yumaman eh. Yes. But if you know how to use it. But if you know how to use the correct prompt. Gets? So, ano po yung pinaka-advice ko? Why AI is non-negotiable right now? AI is the new gold rush. Okay, ulitin ko lang. AI is the new gold rush. Are you familiar with the California gold rush? Yes. It started 1848. California gold rush. Someone discovered na may gold sa California. Dahil po ng tao. Ang daming nag-visit from different places para magbukan. Kasi ang goal nila, yes, may gold nung time na yun. Kaya it lasted for 2 years. 1848 to 1850. Sinong imaman? Yung mga tao nakakuha ba ng ginto? Answer me. Sino yung imaman? Yung mga tao na nakuha ba ng ginto? Alam mo kung sino yung imaman? Yung nagbenta ng shuttle. Those people, yung nagbenta ng supplies. Napangukay. Ladies and gentlemen, what's the new goal this year? It's AI. How will you benefit from this gold rush? Paano? Use it. Use it the correct way. Tama? Kasi a lot of people, isipin niyo po for example na lang, I'll give you tools, Gamma app. Kapag may training ako when it comes to leadership, etc., in a span of 20 seconds, kaya niya akong gawa ng slides. Can you imagine, yung editor ko, sabi ko, ang ganda ng pakagawa ng slides. AI lang yan. In 20 seconds. Can you imagine because of AI? So who are those people na nag-benefit from this gold rush? People who use AI through their business and people who create tools using AI. Yes. So nasan tayo? People who use those tools. Tayo po yun. Gets? Yes. So ano yung pinaka kailangan mong gawin in order for you to maximize AI? Of course, dapat
naka-ChatGPT Pro ka. 999 lang naman yan per month eh. Tama? So, libre naman, meron namang free, bakit pa ako magpo-pro? Mas matalino kasi yung pro. No, minsan kasi kapag natapos na yung mga ilan-ilan, medyo medyo hindi na matalino yung bibigay sa So, in order for you to maximize ChatGPT 4, kasi kapag naka-pro ka, ChatGPT 4 yun. I'm so excited with ChatGPT 5, malapit na yung launch. Alam ko pa continuation yung topic mo, bakit AI na yan? Okay, so, para at least hindi po kayo nawawalan ng content. Alright, so sobrang excited kami sa ChatGPT 5 kasi it will be launched, and ang kagandahan sa ChatGPT 5, kasi may reasoning na yun. Yes. Sobrang sulit, di ba? So, access to ChatGPT 4, and of course, content, of course, ideas, it can give you ideas, tapos planning, sobrang dali. So, auto-generated na yung real small scripts, captions, and hooks. Mauubusan ka kaya ng captions, or ng hooks, or ng scripts? Hindi, ang dali lang. Tama? So, turning objections into what? Stories. So, fast copywriting for what? Stories, post, replies, etc. So, anong pinaka-the best? What does the statistics say? AI-aided content, teams, skills, output for over what? 48% faster, and reduced what? Creative burnout by 34%. Why do people venture out into content creation tapos biglang ayaw na nila? Bakit? Burnout. Wala na akong idea, wala akong maisip content eh. Tama-tama. Yes. But because of OpenAI, will that happen? Hindi na. Ikaw na lang ang susuko eh. Sa sobrang dami mong gagawin content. Sa sobrang pwede mong gawin content. Make it what? Make it Gen Z voice. Ang dali na. If you know the right what? The right prompt. So how to use ChatGPT like a pro? Ready ka na? Yes. Alright. So napakasimple lang. Tamang prompts. So if may tamang prompt ka, sabi ko nga kanina, you'll receive correct results. So say for example of effective prompts. Act like a social media expert. Give me 10 TikTok content ideas for working mom who wants to earn online. Kung mom ka. Di ba? Tingin mo, makaka-relate sa'yo yung mga mother din. Yes. Tapos, ang dami niyan. Tama? Tapos, can you make it 30 posts so that I can post it like 30 days? Ang dami mo kuha. Next, ano pa? Turn this sentence into a curiosity-based story. I was scared to start because I thought I wasn't qualified. Can you turn it into a story? Gagawa ka niya ng story. Yes. Tama? So, create a 60-second video script about benefits of AI for beginners. Dahil lang gumawa ng ganun. Can you imagine? It's limitless, mga kaibigan. Ano ba bakit ako ngayon? How can people relate to me? To my story. Kasi pag naka-pro po kayo, kilala ka niya. Kapag nagdadrive po ako, for example, meron akong 1 hour drive, ang kausap ko po si ChatGPT. Kasi may voice po yun. Pwede niyo po siya kausapin. So, nag-brainstorming kami ng ideas. Kilala niya ako, anong background ko, how I started, ano yung previous company ko, anong company ko ngayon, anong pangalan ng community ko, kilala niya lahat. Kasi it's what? It's a full AI based na kung saan meron ka, para siyang meron updated memory sa'yo. And ikaw din ang pinaka mag-enjoy sa kanya kung anong gusto mo. Gets? So, ayan, anong tip po nito? So the quality of your output depends on the quality of your question. So sobrang importante po na dapat maayos yung mga prompts po ninyo. So kung hindi ka, nagkukulang ka sa prompts, example, kulang ka sa prompts, wala kang alam kung anong ipo-prompt, hindi mo alam kung anong tamang prompt, sinong tatanungin mo? Google. Si ChatGPT pa rin. Ano ba yung tamang prompt dito? Tama. Pag naka-pro po kayo, unlimited and the possibilities is endless. Ngayon pa lang, kahit hindi na ako mag-train ng content creation, tayo mo na po mapopost using ChatGPT. Kaya para sa akin, 999 na pro, sobrang best investment ko po yan sa buong team. And sabi ko nga sa kanila, even my leaders, yung mga co-leaders ko, dapat naka-pro kayo. Kasi pati sa mga posting nila, kumbaga parang, may tawag na to, may kailangan din kayo matutunan when it comes to using AI. Kasi ang iba kasi, masyado ChatGPT. So, kailangan, kahit pa paano, this works even better if matalino ka na talaga yung dati. Sobrang smooth yan when it comes to your scripts, when it comes to using contents, and how we use this, especially sa mga leaders ko po. Di ba meron tayong tinatawag na talking head videos?
if you're going to create talking head videos, ang technique lang namin po, teleprompter. So, are you using teleprompter? Sa CapCut, meron nun. Sa TikTok, meron din nun eh. Nilalagay mo lang yung script mo, tapos babasahin mo lang. Tama? So, you can maximize that. ChatGPT, CapCut na Pro, tapos ideas, contents, possibilities are endless. Ang dami na pong pwedeng mangyari. Correct? So, ayan. So, sobrang importante. So, why you should invest in ChatGPT Pro? Ayan, sinabi ko na bakit sulit po ito. Nag-mindset pa, no? Nasulit yung ChatGPT. Yung breakdown, limited access. Kasi guys, ako sobrang sulit talaga. Sa totoo lang. Kung pwede lang tayo dito magpakita ng mga, ang dami kong modules doon, ang dami kong trainings, ang dami mga next steps. So, kung parang naipon na sila. Bawat projects ko, nandun na sa ChatGPT lahat. So, this is not an expense, this is your content co-founder. Yes. Imagine, hindi ka naubusan ng content, yung grupo mo hindi naubusan ng content. Yung mga OFWs mo nga eh, sabi niya sa akin, mentor, kailangan ko ng content kasi magagawa na ako ng content, wala akong sale. Anong bilib na bilib yun sa akin? Ito, 30 scripts. Grabe mentor, ang bilis naman. Inyalam sa GPT yun eh. So, kumbaga parang, right prompt din. Kasi bakit? Bago ako mag-create ng content, sinasabi ko doon, OFW to, itong years niya, gusto ko makarelate siya sa audience. Kumbaga parang complete ko. How will the audience relate to them? Kasi bakit? Always remember, it's a double-edged sword, yung ChatGPT. If you know how to use it, you can benefit from it. Pero kung hindi rin, you can never benefit from it. Alam niyo po ba na 34% of suicide, 34% less yung yung suicide rate na nabawas mo sa buong mundo because of ChatGPT. Yes. Kasi ang kausap nila is AI. Most of the time, AI doesn't have emotions. Tama? Wala silang emotions. It's just doing what you're telling them to do. Tama? So, ang kagandahan ko kasi dito, if you're going to use it, sabi ko kanina, double-edged sword, dapat marunong po kayo gamitin. Para at least you can use it into your advantage. So, how you can apply this, asset na lang. Ayan, so dito na po tayo magtatapos. So, ayan, let's multiply the system. Napakasimple lang po. Form your internal content squads. Ibig sabihin, per community, you form a movement. Something na i-create ninyo or papaingayin po ninyo sa internet. Alright? Next is, launch unified content campaigns weekly. So magkaroon kayo ng content planning. Saan po yung content? ChatGPT. Ano yung ilalagay namin ng content? ChatGPT. You just need to research. Kailangan lang may magaling sa inyo mag-research. Kailangan lang may magaling sa inyo mag-put up ng ideas. Kasi sa totoo lang, ang daming ideas sa ChatGPT, kaya lang most of the time, people don't know how to put ideas. Hindi na alam kung paano na gawin yun. So dapat may magaling sa inyo mag-put up ng ideas. So train leaders to become verified and visible. So sobrang importante po nito na dapat verified kayo. Yung mga accounts po ninyo, especially sa Facebook pages po ninyo, naka-verified po yan. Kasi bakit? Magsasalita ka na eh. So kung parang, dapat po, ibagay din natin yung mga contents, ibagay natin yung mga contents po natin, yung mga ginagawa po natin ng contents sa personality natin. Kasi may mga nagsasalita na parang nag-urunong-urunong lang. Galing lang naman sa ChatGPT. Ibagay po natin. Okay? So, put it into your style. Na hindi halatang AI. Na hindi halatang scripted. Gets? Yun lagi yung sinasabi sa kanila. You can use this pero huwag naman magmukha kang tanga kasi parang binabasa mo na lang. Tama? Kasi yung sabihin. So, train your leaders to become verified. And i-train po ninyo, yung buong community po ninyo, yung buong empire po ninyo, how to use what AI. So, build eco-culture from your community. Ano yung something na papausuhin ninyo sa community ninyo? And that's how you will get or you can create what? Numbers of followers and of course, numbers of inquiries. Kasi bakit? Ang goal naman talaga natin, isa lang naman eh. Magkaroon tayo ng maraming inquiry. Kasi bakit? Yung inquiry na yun, ano next natin na step? Of course, the-question natin si Sandra, then makukonvert na po natin sila. Alright? So I can help you lead this internally if you need it. So may mga questions po, pwede po mag-PM sa akin. Kung gusto po ninyo matutunan po ito. Kasi sa totoo lang, nag-training po kami regarding AI. May next seminar kami natin lang regarding AI. So kung parang ang goal kasi namin, sabi nga nila ito those people who became successful are those people who see possibilities before they became obvious. Obvious na that AI is the next trend. And right now, isipin mo, yung AI, tinanggal na nila yung AdSense sa especially sa YouTube. Kung parang inalis na nila yung parang kita sa mga AI-generated videos. Kasi sa totoo lang, sobrang dami ng AI-generated videos right now.
So kumbaga parang, if we are going to maximize that, sobrang kikita po tayo ng malaki. Sabi ko nga, AA is the next gold rush right now. Alright? So, mga kaibigan, bago po ako matapos, I'm not here to teach you how to post better. I'm here to show you how to build an online culture that recruits for you even while you sleep. Thank you so much po. So, I hope, sabi ko po kayo. So if you have questions, pwede ba tayo magpa-Q&A?